Narito ang isang balitang kasalukuyang lumalabas ngayong araw. Isa sa mga limousine ni Vladimir Putin ay sumabog at nasunog sa Moscow habang iniutos ng tyrant na halughugin ang mga imburnal at kapkapan ang kanyang sariling mga gwardya. Nangyari ito isang araw lamang matapos lumabas ang mga larawan kung saan sinusuri ang honor guard ni Putin para sa mga bomba. Lalong tumitindi ang mga palatandaan ng paranoia ni Putin tungkol sa posibilidad ng isang pagpaslang, lalo na't ang mga imburnal sa Moscow ay regular ng sinisiyasat, at pati ang sarili niyang mga gwardya ay hinahalughog. Ayon sa isang kumakalat na ulat, mula umano sa isang dating bodyguard, maging ang sariling washing machine ni Putin, ay hindi niya ginagamit ng walang tulong mula sa kanyang personal na seguridad, dahil sa takot sa posibleng pag-atake. Ang Oris limousine mula sa opisyal na fleet ng sasakyan ni Putin, ay nawasak sa isang malakas na pagsabog sa isang kalye sa hilaga ng punong tanggapan ng FSB Secret Service sa Lubyanka, Moscow. Sa mga kuha ng insidente, makikita ang apoy na nagsimula sa makina ng 275,000 pounds Oris Senate, at kalaunan ay kumalat sa loob ng sasakyan. Dumagsa ang mga empleyado mula sa mga kalapit na restaurant at bar sa Stretenka Street, bago pa dumating ang mga bumbero. Sa mga larawan, makikita ang makapal na itim na usok na bumubuga mula sa nasirang sasakyan habang patuloy na lumalagablab ang apoy. Sa isang video mula sa ibang anggulo, makikitang nasira rin ang likuran ng sasakyan. Hindi pa matukoy kung sino ang gumagamit ng sasakyan sa oras ng pagsabog, o kung may tao man sa loob nito. Ang sasakyan ay pinaniniwala ang pag-aari ng Presidential Property Management Department ni Putin. At wala pang paliwanag kung ano ang sanhi ng malaking pagsabog. Karaniwang gumagamit si Putin ng mga sasakyang gawa sa Russia, at nakapagbigay na rin siya ng mga limousine bilang regalo sa kanyang mga kaalyado, tulad ng diktador ng North Korea na si Kim Jong-un. Ang takot sa mga balak na pagpaslang, ay lalong nagpapalala sa paranoia ni Putin, pati na rin ang hinala na sadyang hindi pa tinatangka ng Ukraine na patayin ang pinuno ng Russia bilang paggalang sa US at iba pang mga kaalyado. Ngunit hanggang kailan mananatili ang pagpipigil na ito? Noong nakaraang linggo, isang pambihirang video ang lumabas na nagpapakita ng mga sundalo, mula sa isang ceremonial na gwardya sa Murmansk, na isa-isang kinapkapan ng isang opisyal mula sa Federal Protection Service o FSO, upang tiyakin na wala silang dalang nakatagong armas o pampasabog. Ayon sa mga ulat, tinanggal ang mga magasin mula sa mga baril, at nilagyan ng plugs ang mga chamber dahil sa takot na siya mismo ay paslangin ng sarili niyang mga sundalo. Ginamit ni Putin ang kanyang pagbisita sa kabisera ng Arctic ng Russia, ang Murmansk, upang ipahayag ang kanyang layunin, na burahin ang Ukraine at tuluyang wakasan ang isang ceasefire na hindi naman talaga umiiral. Interesado ring makita kung ano ang magiging reaksyon ni Donald Trump tungkol dito, kung meron man, o kung patuloy lang nilang ipapakitang parang may tunay na ceasefire at may maaasahang proseso ng negosasyon. Mas maaga ngayong linggo, muling lumutang ang mga pangamba ni Putin tungkol sa kanyang seguridad. Nakita ang mga opisyal ng FSO na nagbubukas ng mga takip ng imburnal, at sinusuri ang mga tambakan ng basura sa paghahanap ng mga bomba malapit sa isang lugar sa Moscow kung saan siya magtatalumpati. Ayon sa isang source na malapit sa Kremlin, mas pinahigpit pa ng mga special services ng Russia ang dati ng mahigpit na seguridad ni Putin sa hindi pa nagagawang antas. Noong nakaraang summer, may mga ulat na nagsasabing nagsimulang magsuot si Putin ng bulletproof vest sa lahat ng kanyang pampublikong paglitaw. Karaniwan na ang mga tangkang pagpaslang laban sa mga kaaway ni Putin sa loob ng kanyang mahabang panunungkulan. Gayunpaman, hindi gaanong malinaw ang mga pagtatangkang patayin si Putin mismo.
Pinaniniwalaang marami na ang nagtangkang gawin ito, ngunit mahirap para sa mga kaanak ng kanyang mga biktima na patunayan ang direktang pagkakasangkot ng mga awtoridad ng Russia sa mga trahedyang iyon. At, tulad ng inaasahan, palaging itinatanggi ng Kremlin ang anumang kaugnayan nito. Bukod pa rito, may mga hinala rin na maraming negosyante, operatiba, at mga tauhan ng rehimeng Putin ang nahulog mula sa mga bintana o nakaranas ng iba pang kakilakilabot na sinapit mula nang magsimula ang ganap na pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022.